Ito yung sa CapCut ginawa ko. So, sinet ko muna yung, eto na, yung naka-new project na ako, no? Meron akong sinet dyan na yung keyboard settings. Saan ba yun? Okay, ito, help, shortcuts. Meron akong ginagamit kasi yung pag-splice. Ito, yung split. Yan, ginawa ko. Sanay kasi ako sa Filmora. So, same shortcut. Palitan mo yan. Pwede mo na ma-click yan eh. Tapos kung ano gusto mo. Ito lang naman importante yan. Yung split control B. Tapos, yan. Ito, pwede mo baguhin din. Split mode, select mode. Kasi doon sa default yata, iba to eh. Baka mamaya, pag pindot mo sa timeline, lahat ng pipindutin mo mas-split. So, pag ganun, naka-split mode ka. So, dapat usually naka-select mode ka lang. So, kung in case ako sinet ko A, B, split is control B, select mode A, split mode B. Bahala ka na kung anong gusto mo. Ako sanay kasi ako dyan sa ganyang setup. Start tayo. Ito, in-import ko na yung project ko. So, ito yung gagawin ko yung convention ni Apostle sa Palawan. Sinave ko usually mga files, sinesave ko na lang sa laptop muna. Sa desktop, bahala ka. Basta sa storage mo ng laptop. Si CapCut kasi ay pag nadidetect niya na yung raw files mo nasa SSD, so sinasabi niya hindi optimized pag nag-render ka. So, suggested, i-save mo muna sa drive sa laptop mo. Pag tapos na yung project, saka mo na lang i-backup doon sa sa backup drive mo sa SSD. Okay, start tayo. So, lalatag ko tong project. Okay, so gagawin ko, hahanap ako dyan. Preaching ni... So, project ko kasi ngayon yung kay Pastor Bong Tomake. Okay, so ito yung third speaker si Pastor Bong Tomake. So, kukuha ko sa preaching niya. Yung the rest, aalisin ko na yan. Kakat ko yan. So, yung shortcut ko is Control B. Pinindot ko yung Control B. So, inalis ko. Ayan. So, ito na. So, lahat nung buong preaching ni Pastor Bong, so dyan ako mag-start mag-work. Okay? Ayan. So, hahanap ako dyan nung mga possible na pwede kong umpisahan at saan ako pwedeng yung mga pwede kong kuning preaching points. So, hanap muna ako. Okay, so ito, may nakita ko una, pwede kong umpisahan. So, yung title niya, so sabi niya, From 6 days of creation to 365 days of provision. Okay, so kukunin ko muna yon. So, Control B. So, yung nauna, alisin ko na siya. Okay, pag alis ko niya, pindutin ko lang delete. Ayun, nakita mo umuusad na siya. So, naka-magnetic kasi ako. Ayan, yung magnetic, may magnet pala. So, ibig sabihin, kada cut mo, yung mga slides mo sa kanan, yung slides, yung mga yung nasa timeline mo, umuusad siyang kusa. So, dumidikit. Ngayon, pwede mo naman siyang i-off. Depende sa saan ka mas komportable. Okay, so ito yung una kong kukunin, no? From 6 days of creation to 365 days of provision. Okay, napansin mo, may mga posing yan. So, ako ginagawa ko, kinakat ko yan. So, yan, no? Gaya, no? Haba nung post niya. Sayang din yung almost half a second. So, tapat ko lang doon. Control B. Tapos yan, iusad ko lang. Drag ko yan. Pag bitaw ko, ayun, umadjust na siya. Nakamagnetic ako. So, ganyan lalabas siya. 6 days of creation. So, nakita mo na wala yung space, di ba? Okay, minsan kung maliliit, medyo binabawasan ko pa rin. Depende na sa'yo. Lalo kung medyo mahaba yung kukunin mo, bawasan mo. Malaking bagay din yan pag naipon yung mga space na yan. Pag naalis yan, malaki ng tipid sa oras. Okay, so try natin. From 6 days of creation to 365 days of provision. Okay, tapos cut ko na. So, ito na yung buo ko. Yan. Hahanap ulit ako nung kasunod. So, base ako doon sa kanyang topic. From 6 days of creation to 365 days of provision. By the way, reels to, no? So, bakit naka 16:9? So, pwede mo namang iset anytime yan. Pero for now, akong ginagawa ko kasi,
kukunin ko muna lahat noong mga gusto kong kunin mula doon sa raw video, saka ko siya i-co-convert to ratio. Kasi para makita ko yung yung itsura nung paano nagsasalita si Pastor Bong, paano siya So later, para magkaroon ako na idea later on, paano ko siya ihahatiin. Okay, so hanap ulit ako next clip. Okay, paano ako naghahanap? Pinapakinggan ko lang. So very good. Unti-unti. This evening, Medyo binibilis gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon. So pag Diyan ako naghahanap. Tapos hanggang makakita ko nung related na sasabihin niya doon sa gusto kong, doon sa idudugtong ko doon sa una niya, sa title niya. Eto, tutuloy ko, no? So, yung verse na unang babanggitin niya, sasama ko sa clip. So, pinakinggan ko muna siya, no? 31, sabi rito, God looked over everything He had. It was so good, so very good. It was evening, and it was morning, and the 6 days. Okay, so kukunin ko yon. Ngayon, so wala siyang naka-display slide. Okay, later ko na i-workout yan. Basta makuha ko lang muna yung sinabi niya. Okay, ngayon, napansin mo, medyo nauutal-utal siya. So, chop-chopping ko yon. Aalisin ko yun isa-isa. Sabi rito, God. Okay, so yon. Umpisa ako doon sa pagka-mention niya nung verse kasi God, verse 31. So, umpisa ako doon sa Sabi rito, God. Okay, yon. So, i-cut ko, Control B. Tapos, yung previous, ito yung ala na to. Yung hindi ko napili, tanggal. Ayun, umusad na siya. So, ito yung kanina, ito na ngayon susunod. Spice day of provision. God looked over everything He had. Okay, so ngayon, i-workout ko na ngayon. Linisin ko siya, no? Okay, Control B, bawas konti. Control B, bawas konti. Yan. I-click mo yung clip, tapos saka musad. Then, tingnan natin. God looked over everything He had. It was so good. Okay, so medyo nabawasan na yung mga yung space. Okay, minsan kagaya niya, no? Of provision. God looked Parang nabigla yung audio. So, minsan pine-fade ko na lang yan. Ayan, pag nakita mo yung dot, so, yon medyo i-fade ko ng konti. Ayan, tingnan natin kung maganda. of provision. God looked over Okay, medyo malinis ng konti. Pwede naman adjust pa. of provision. God looked Okay, adjust pa natin. of provision. God looked over Ayun, malinis na, di ba? Spice So, day. parang putol na putol. Spice day of provision. God looked over Okay, so tuloy natin. everything He had. It was so good, so Okay, good, so very good. It was sick. okay. Alisin ko to. Good. It was Medyo nautal si Pastor dito, so alisin ko siguro yung part na good. yun. It was 6. It was evening, It was so good. so very good. It was 6. It was evening. Okay, sabi niya kasi doon sa verse, it was evening. Sabi niya, it was 6, it was evening. So, alisin ko yung 6. Good. It was 6. It was Okay, ito yung 6. 6. It was Okay, ito yung it was 8. So, alisin ko tong part na to. Ayan. Tingnan natin. it was 6. It was evening. It was 6. It was evening. Okay. It 6. It was... was evening. It was 6. It was Okay, alisin ko na rin yung na-double yung evening. It was niya. Tingnan natin. good. It was 6 evening. Okay, adjust pa. Very good. It was sickening and sickening. Tingnan natin. It was sickening and So, hindi maganda. it was sickening. Okay, ulitin natin na lang. Undo. 6. It was evening. Okay, so ang gagawin ko, sabi niya, It was evening. okay, ito yung buo niya sinabi, mas okay to kaysa dito. So, itong una, alisin ko. It was evening. Okay, so dito ko i-cut. Ito yung It mahaba was niyang, six. ito yung mahaba niyang It was 6. It was Okay, ito alisin ko. Tingnan natin. so very good. It was evening. Ayun, malinis na. So very good. It was evening. Okay. Tingnan natin. Evening and it was morning. Okay. Cut. Good. It was evening and it was morning and And, pabasa pa natin ng konti. it was morning and the 6 days.
days. Gusto ko lang pong bigyan the 6 days. Gusto ko the 6 days. Okay, sabi niya kasi medyo hindi natin makukorek kasi dapat the 6th day. Eh sabi niya the 6 days. The 6 days. So hayaan mo na, okay na lang. Mamaya later, i-correct mo na lang sa doon sa pag nag-subtitle ka. So doon mo na i-correct na lang yung sinabi niya. Kung mali sinabi niya doon sa subtitle mamaya sa caption, doon mo siya i-correct later on. Morning and the 6 days. Okay, alisin natin tong part na to. Natin. Morning, the 6 days. Okay, so medyo maganda na. Sige, review natin mula umpisa. From 6 days of creation to 365 day of provision. God looked over everything He had. It was so good, so very good. It was evening and it was morning, the 6 days. Gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon. I promise you, maiksi lang po ito para lang Okay, yun. So, i-workout ko pa yung ibang mga clip. No? So, hanap muna ako. Then, saka ko tutuloy yung next step. Okay, so ito. Natapos ko na siya. Napili ko na lahat ng mga pipiliin ko. Okay, so ngayon, gagawin ko na siya na key ratio 9/16. Okay, para mag-adjust lahat. Okay, so ang nangyari, dahil yung raw video mo ay 16/9, so ngayon, isa-isahin mo siya na mag-fit para sa 9/16. Okay, paano ko ginagawa? So, yung mga na-splice ko, okay, iniisa-isa ko siya. So, meron dito, gagamit ako niyan, crop, menu, okay, tapos crop mo 9/16, okay, tapat mo siya. Okay, so kung raw video mo ay 16/9, na 9/16 mo yung pag kinarap mo siya. So, select mo na lang para ano na. Tapos, nasa sa'yo kung anong i-resize mo na lang kung paano. Okay, so mangyayari niyan, ayan yung unang clip mo. from 6 days of creation to Okay, ngayon, eto ngayon. So, yung time na yan, hindi kasi siya naka-display, yung mukha. Dahil ang pinakita doon sa raw video is PowerPoint. So, paano? So, ngayon, dyan ako gagawa ng B-roll. Okay, so ngayon, gagawa ko ngayon ng B-roll. Mag-i-insert ko dyan. Saan ako kumukuha ng B-roll? Okay, marami ng sources, pero kung gusto mo talaga ng original, mas madali, medyo madali-dali kung sanay ka na. Ngayon gumagamit ako nitong Meta AI. So nagpapa-generate ako sa kanya ng video. So magta-type ako ng prompt na gusto kong gawing video. Okay. So halimbawa, itong portion na to, sabi niya ay okay, 300. from 6 days of creation to 365 day of provision. So, ano yung pwedeng B-roll doon? So, edi siguro 6 days of creation, Eden, Garden of Eden. So, try natin. Gawa ko, video of, okay, try natin to. Pa-generate tayo kay Meta AI. Mga ilang minutes lang yan. Minsan 1 minute. Okay, naka-generate na siya dalawa. So, tingnan ko to. Mukhang okay naman. Okay, da-download ko siya. So, doon sa project folder ko. Gumawa na ako kanina. Download ko rin yung isa. And then, import ko siya doon sa aking project. Tingnan natin. From 6 days of creation to 3 So, nilagay ko na parehas. Then, lagyan ko lang ng transition. Usually, mga mild transition na ginagamit ko. Ayan yung mix. Mix. Ano yan? Parang dissolve. to 365 day of provision. God Okay. Tapos, lapat ko lang doon sa next clip. Ayun, pwede na. So, lumabas from na. 6 days of creation to 365 day of provision. Siguro, adjust ko ng konti. Mas maganda yung may motion. To 365 day of provision. God looked Okay. creation to 365 day of provision. God looked Okay. Okay na siya. Minsan lang, napansin ko lang kay Meta AI, parang hindi sakto yung 9/16. Ayun meron siyang shadow sa gilid. So, resize mo na lang. Click mo yung clip. Medyo enlarge mo ng konti. Ayan. Ayan, may pasobra.
Para okay lang yan. Yan. 6 days of creation to 365 day of provision. God Okay. So, tuloy natin. Ganun lang gagawin natin. Crop ulit. 9 by 16. Isa-isahin natin yan. Medyo ang napansin ko nga lang, minsan pag kinakrap, taas yung raw video mo, hindi mataas yung resolution, medyo magpipixelate ka ng konti. Pero kung raw naman yan, galing doon sa SLR, taas naman yung iyong bitrate, ay tingin ko mukhang okay naman. Hindi naman mababago siguro yung, hindi, mababawasan konting-konti lang yung quality ng video, yung resolution. God look over everything. Ayun, so yun, may mga slide. Gagawa ulit tayo ng b-roll dyan. God Tapos, ito, ready ko rin lagyan ng transition. Pwede mo rin bawasan ng konti. of provision. God look over every Pwede na rin. provision. God look over everything. So, ano sinabi niya? Everything he had. It was so good, so very good. It was So, gawa tayo, pa-generate tayo kay Meta ng video about creation. Okay, paggawa pa tayo ng ilan kasi ang Meta nga pala ay per video 5 seconds lang yung maximum generation niya. Pwede ka naman gumamit na ibang tools kung meron. I think try ko, check later, baka merong ibang AI website na mas mahaba yung video generation niya. Okay, so nakakuha ko ng 4 na clips, B-roll. So ganito yung nilabasan niya, yung umpisa. from 6 days of creation to 365 day of provision. God look over everything he had. It was so good, so very good. It was evening and it was morning, so the creation and everything in them completed. Sa 6 days pa lang, kinumpleto na ng Panginoon. Okay, yun na, no? So ngayon, workout ko naman yung mga remaining. Okay, dito, ang transition na ginamit ko, flash. White flash. So, Them complete. medyo okay din siya. Them completed. Sa 6 days pa lang, kinumpleto na ng Panginoon. Ngayon, eto minsan ang problema, kagaya niyan, umuusad siya. O so nawala siya sa frame. Okay, so minsan ang ginagamit kong technique, keyframe. Minsan naman, ginagawa ko, halimbawa, ito, yan. Hatiin ko ulit yan. Slice, Control B. Tapos yung susunod, okay, i-adjust ko, crop. So kung saan siya lumakad, ayun, usad ko doon. Tapos, imi-mirror ko. Okay, means ibabalik-tarin ko siya. Okay, tingnan natin kung maganda ang result. In them completed. Sa 6 days pa lang, kinumpleto na ng Panginoon. Bakit po? Okay, pwede na rin. Okay, pero kung nasa sayo na yan, pwede mo namang i-chop, tapos crop mo usad, o kaya gamit ka na lang ng keyframe. Completed. Sa 6 days pa lang, kinumpleto na ng Panginoon. Bakit? Okay, paano gumagawa ng keyframe sa CapCut? Okay, try natin gamitin yung keyframes. Kasi yan, kagaya niya, may umuusad siya. So, ang ginawa ko, yung clip na to, hindi siya naka 9 by 16, 16 by 9. Okay. Ngayon, enlarge ko, no? Ayan. So, ngayon, nung wala siyang keyframe, ganito nangyari. Bakit po sa ika-6 na araw, doon po nilikha ng Diyos ang tao? Nawala siya, di ba? Doon sa frame, sa loob. So, gamitin natin yung keyframe technique. Okay. So, maglagay tayo. Okay, ito yung una. Control K, yung sa shortcut. Click mo yung click. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng dot. Actually, pwede rin siya dito. Ayan, meron din yung button. Pero ako sanay ako sa shortcut, Control K. And then, pag umusad na siya, okay, lagay ulit tayo. And then, pag nandun ka, usad mo ngayon yan. Yan. Okay, umusad ulit. Umusad ulit. So, ayusin mo na lang yung paglalagay. So, mas maganda siguro same distance, consistent yung keyframe. Para hindi masyadong mas smoother siya. Okay. Okay, so usad natin ulit.
Okay, tingnan natin. Bakit po sa ika-6 na araw, doon po nilikha ng Diyos ang tao? Ayun, so okay na siya. So hindi siya nawala. Bakit po sa ika-6 na araw, doon po nilikha ng Diyos ang tao? So ganun ang paggamit ng keyframe. Kung in case moving yung nawawala sa frame yung subject. Yan, gamitan mo siya ng keyframe. Okay, tuloy natin yung mga susunod pang aayusin. Kung kagaya to, di naman siya nawala doon sa next frame, o hindi ka nang hindi mag-keyframe. Kasi kumpleto na yung kailangan ng tao. And Okay, tingnan mo tong next frame na to. Next clip. And sometimes the problem sa atin, ang atin tinitingnan yung wala, hindi yung meron. Sabi mo, Okay, so nangyari, nasa frame siya, nawala, bumalik. Minsan may ginagawa akong technique dyan, kung isa yung keyframe, isa naman yung nagmi-mirror ako. So ginagawa ko is, okay, kung nandun siya sa frame, okay, the moment na nawala siya, okay, split ko yung scene, yung clip. Control B. Okay. Tapos, itong next na to, okay, i-adjust ko ulit siya ng konti. Ayan, imi-mirror ko ngayon. Oops, yan, binaligtad ko. So, nangyari, and sometimes the problem sa atin, ang atin tinitingnan yung okay, refine lang natin ng konti. and sometimes the problem sa atin, ang atin tinitingnan yung wala, hindi yung meron. Ayun, so, i-refine mo na lang. Pwede yung ganun technique. Mini-mirror, piniflip ko yung image para parang ang labas nun, iba-ibang angle yung camera. Pero actually, isang camera lang yung ginamit yan. Okay. Sabi niya, Paggising pa lang sa umaga, ano so hatiin ko siya sa gitna. Itong isa na to, pwede kong baguhin yung kulay. Nandun sa adjust. Pag gusto mong mag-color grading correction, nandito. May mga basic naman siya. May HSL, may curves, color wheel. Kung ano yung kailangan mo. Lagyan ko ng flash. paggising pa lang sa umaga, ano ba naman buhay to? Adjust natin to. Paggising pa lang sa umaga, ano ba naman buhay to? Okay, kasi sinabi niya yung negative. So, ginawa ako black and white. Mamaya lalagyan ko ng caption niya na malaki. Marami naman tayong kailangan, kapatid. Okay, hinati ko. I-flip ko yung isa. Mirror. Okay, gagawin nilalabas. Marami naman tayong kailangan, kapatid. Paggising mo sa umaga, kompleto meron ka na. So, iniba ko yung ayan, parang kunyari nag-iba yung camera. Saka, usually, meron sila sa mga nag-i-edit ng shorts and reels, 3-second rule. Dapat every 3 to 4 seconds, nag-iiba yung dynamics nung itsura niya para hindi boring sa mata. Marami naman tayong kailangan, kapatid. Paggising mo sa umaga, kompleto meron ka na. Pwede ka rin maglagay ng effects doon sa, ayan, may effects. Ganitong B-roll na to. Kung ang tatay mo ang Panginoon, ano pang kulang mo? Pwede ko siyang lagyan ng, bawa ito, shoot ko doon, ayun. Kung ang tatay mo ang Panginoon, ano pang kulang mo? Explore mo na lang to, effects marami yan by category yan. So, ito naman, naglagay ako ng Bible verse. Nag-quote kasi siya ng Bible verse. So, nilagay ko yung Bible verse. So, bali, meron akong B-roll, meron akong text, dalawa. So, yun, isang may kulay, isang wala. Bahala ka na, style mo na lang yun. So, ayan siya. Tumakbo, dalawa yung verse niya. So, ito siya. Provision. God looked over everything he had. It was so good, so very good. It was evening and it was morning, so the creation and everything in them completed. Sa 6 days, Ayun, so naglagay ako Bible verse. Pag may kinote sa Bible verse, lagay ka ng B-roll sa Bible verse. Okay, natapos ko na. So, ayan na siya. Yung saram usually medyo mahaba, 2 minutes ang ginagawa ko. Marami kasi silang points eh. Pero typically talaga dapat less than 60 seconds lang. Pagka kasi mahaba yung reels, kung sa YouTube hindi niya pinupush yun sa shorts pag more than 60 seconds. But anyway, kung ang audience mo naman ay FB, iba naman yung algorithm niya. Saka kung may followers naman, okay lang. Okay. So ngayon, susunod captions. Okay.
So kung mostly ang sinabi niya Tagalog, di gagawin mong Pilipino. Yan, tapos generate mo lang. Okay, na-generate na siya. So nung na-generate siya, plain text lang yan. Ayan, nakita mo, plain text lang yan. Okay, so ngayon, kung gusto mong baguhin yung layout, yun na, pupunta ka na dyan, click yan, isa lang. Tapos basta may check to, apply to all captions, all main captions. Para mag-effect sa lahat. Isang set ka lang. Okay, templates. So, pili ka na lang dyan. Usually, kung mabilis ang salitaan, mas maganda yung maraming lines. Kung medyo mabagal, pwede yung pa isa-isang words. So, bahala ka na, pili ka na lang na style na gusto mo. Ang pinili ko na lang, itong medyo simple. I think, ayan, green. Ayan, pwedeng green. Mostly kasi green, yellow. Ayan. So, ngayon, i-set mo muna yung pinaka-global setting. Isabihin yung ang gusto mong setting para sa lahat. So, kung okay na sa'yo yan, click mo lang o template. Tapos, gusto mo adjust mo yung font, gusto mo lakihan ng konti. Pwede naman. Gusto mo palitan ng font, okay. So, naka-capital letter na siya. Ngayon, minsan meron kang napipili na hindi naka-capital letter. Ito lang, pindutin mo yan. Case. Pag yan, kung gusto mo, small letter lahat yan. Kung yung font na pinili mo is small letter. Pero yung pinili ko kasi all caps na yan. Kaya kung in case na small letter lahat yan, gawin mo, ayun, i-uppercase mo na lang. Para wala ka na masyadong iintindihin sa mga small and capital letters. Okay, ngayon, so ngayon, i-check mo na ngayon kung okay yung pagkakalapat niya. Okay. So, ngayon, gagawin mo ngayon is, halimbawa, kagaya nito, no? From 6 days of creation to 365 days of provision. Okay, minsan may mga mali, correct mo na lang. 365 days of provision yun eh. So, minsan hindi rin talaga accurate yung caption. Mali yung pick up niya. Ayusin mo na lang isa-isa. Okay, tapos kung naka-b-roll ka, so select mo tong iyan. Ang ginawa ko, ayun, inalis ko yung apply to all Kasi ano na lang yan per caption ang mag-e-effect. Itong caption na to. Gusto ko ilagay sa gitna. So, do sa basic. Ayan, tapos yung position, ayan, position 0 ko. Ayun, pupunta siya sa gitna. Pagka positive mataas, sa taas. Pag negative, sa baba. Pag 0, saktong-sakto yan sa gitna ng video mo. So, yung sinelect ko na yun lang yung nakagitna. The other else is nado sa dati niyang position. Tingnan natin. From 6 days of creation to 365 days of provision. God look over. Ayun, so umano na siya. Yun lang nasa gitna. Kinuha din niya yung di ba naglagay ka ng Bible verse tas may caption pa. Over Ayan. everything he had. It was so good, so very good. Ako pag ganyan, inaalis ko na. Kasi redundant, doble na eh. So meron ka naman ng verse, alisin mo na to. So yung mga ayan, yung tinamaan ng Bible verse, delete mo na lang. Naalis ko na yan. So, malinis na. God look over everything he had. It was so good, so very good. So yung verse na lang ang naka-highlight. Wala nang caption yun. Minsan merong yung question. Bakit? Anim na araw, dun po. Bakit po sa ika-anim na araw, dun po nilikha ng Diyos ang tao? Kasi Okay. Tao. Nagtanong si pastor, bakit daw no ika-anim na araw doon nilikha tao? So dapat yung caption mo, pagtatanong siya, lagyan mo dito ng question mark. Ayun. bakit po sa ika-anim na araw, dun po nilikha ng Diyos ang tao? Kasi hindi nakaka-detect si CapCut ng caption kung patanong siya or si statement. So yun, mga minor arrangement. Minor na lang yun, editing. Minsan, pagka mayroong mga points na gusto mong bigyan ng power, emphasis, so iniiba ko minsan yung caption, nilalakihan ko, kagaya nito. Hindi yung meron. Sabi mo sa katabi mo, wag yung wala, yung meron. Ayun, sabihin mo sa katabi mo, wag yung wala, yung meron. Yung meron, pwede siya, i-click mo. Pag-click mo, basta siguraduhin mo walang check to yung apply to all, para siya lang yung mag-change. O diba, baguhin ko siya, 0, gigitna ako. Tapos lakihan ko yung font niya. Okay.
Ayan. O, pwede rin naman din dito. Bahala ka na. Ayun. Ayan mo na lang. O kaya gawin mo. Ayan. Ganyan. Tapos, exclamation point. Yun. O, di mas ma-emphasize siya. Ayan. So, mangyayari yan. Tinan mo. Hindi yung meron. Sabi mo sa tabi mo, wag yung wala, yung meron. Pastor, Ayun, ganun. Pwede, minsan, mga ganun. Pwedeng style yan. Ito, may na-encounter akong problem mo. Hindi sakto yung caption. So, ayusin mo na lang yan. Pag kung ang tatay mo ang Panginoon, ano pang kulang mo? When He created the 6 days, kumpleto na hindi sakto. So, ginagawa ko, ina-adjust ko na lang, gawa ko ng bago. Yun, mano-mano na lang siya. Kung in case lang naman mag-error. So, nung nalapat ko na, okay, so soundtrack na lang. Kung sa CapCut, meron na dyan audio. Usually, nalagay ko lang motivation. Tapos pipili lang ako dyan. Then, nung nilagay ko siya, ina-adjust ko na lang yung volume para mas mahina. Mas malakas pa rin dapat yung voice, yung soundtrack dapat mahina lang. Ayun na, so naayos ko na siya, kompleto na. So yun, tapos patakbuhin mo na lang. Kung may mga konting ayusin, wala na, export mo na siya. Pag nag-export naman ako, depende. Usually, 4K ko na Kung sa YouTube, is 4K. Pero kung gusto mo 1080p mo lang, 30 FPS. Pag sa YouTube kasi yan na setting. Ang H.264 yung codec. Para generic. So, ito siya. from 6 days of creation to 365 days of provision. God looked over everything He had. It was so good, so very good. It was evening and it was morning, so the creation and everything in them completed. Sa 6 days pa lang, kinumpleto na ng Panginoon. Bakit po sa ika-6 na araw, doon po nilikha ng Diyos ang tao? Kasi kumpleto na yung kailangan ng tao. And sometimes the problem sa atin, ang ating tinitingnan yung wala, hindi yung meron. Sabi mo sa tabi mo, wag yung wala, yung meron. Pastor, tao lang tayo, nagkakaroon ng problema. Ano ang sabi ng Lord? Cast all your cares upon me. Ibigay mo. As you speak, nag-iiba ang sitwasyon. Paano mo ginagamit yan? Paggising pa lang sa umaga, ano ba naman buhay to? Marami naman tayong kailangan, kapatid. Paggising mo sa umaga, kompleto, meron ka na. Walang kulang. Nothing missing, nothing lacking. Kapatid, salamat sa Diyos, nilikha ako ng Panginoon sa wangis niya. Kung ang tatay mo ang Panginoon, ano pang kulang mo? When He created the 6 days, kumpleto na yan. But when Jesus died on the cross, sinabi niya rin, it is finished. Tapos na. Hindi lang po salvation ang pinag-uusapan dito, kapatid. Because when Jesus paid the price, lahat ng kailangan mo, binayaran niya na. No one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. May mali. Joshua 21. Ayun, buti nakita ko. So, tingnan mo na lang. Saan mabuti. Baka may mga minor na mali. Everyone was fulfilled. Yung kompleto na yan, completed na yan, kapatid, tinutupad ng Diyos lahat ng pangako mo. Wala kang pwedeng maging kulang kung hihingin mo to sa Diyos. Bago mo hingiin, alam na to ng Panginoon. Sabi ng Lord, give us this day our daily bread. Bakit gusto ng Diyos na hayaan mong lumapit ka? Why? It's all about relation. Every day come to me. Gustong gusto ko lumalapit ako sa tatay ko. Bakit? Kasi it's all about relationship. Hindi ka makakahingi sa tatay. Nagdi-delay lang sa preview kasi nakarun din yung screen recorder ko Pero pag wala naman, okay siya. Makakahingi sa tatay kung hindi mo siya anak. Kung anak ka, bakit hindi ka humingi? Wala ka kasi ayaw mong humingi. Humihingi ka ba? Nung pinangakuan ka ng Diyos na siya ang bahala sa'yo. It's a covenant, it's a promise, and because He's important, you are important. Excited ka dapat kasi may gagawin pa ang Diyos na hindi pa tapos. Nag-lag na dahil yung aking RAM. Pero yun na yung preview nun. Okay naman siya. Nachinek ko. So yun. Yan ang mga sa CapCut. And then, naglagay ako sa dulo. Yan mo na lang kung gusto mo. Lagyan mo niyan. Optional. So nilalagay ko yung parang event. Gusto mo, lagyan mo ng follow us on Facebook. Ganyan-ganyan. Social. Bahala ka na. So, discarte mo na yan. Yun lang.